Good day mga kabombom smoke plate. Nag-aalala ba kayo kung paano nyo makukuha yung pera nyo dun sa inyong Gcash account? So, ang title natin today, How to Recover Gcash Money from Losing. Ito yung updated na paraan ngayon 2026. So, ang kailangan nyong gawin, kailangan nyong mag-open ng Chrome. So, type lang natin dito yung submit ticket. And tapusin nyo hanggang dulo mga kabomboms para wala kayong makaligtaan na details, okay? So dito, makikita na natin help center ni GCash. Ito yung kailangan natin i-click. And remember mga kabomboms, meron ako mga importanteng details na ibibigay sa inyo mamaya na kailangan yung ihanda. And don't worry dahil mabilis lang naman. So dito, makikita natin, hindi na natin kailangan dito mag-type pa ng keyword or mag-search for an article. Ang i-click agad natin dito yung lost SIM or phone. So, dito, bibigyan kayo ng paraan kung paano nga ba yung tamang procedure. Pero minsan kasi, ganito yung marireceive nyo katulad nung na-receive ko nung sinundan ko to. Maaari kasing outdated na tong paraan na nakalagay dito sa article. So, ang gagawin natin, scroll lang natin pataas and hahanapin natin ito. If you can borrow a phone, you can fill out a form. So, ang itatap natin dito yung fill out a form. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. So dito, hilahin lang natin para makita natin yung mga kailangan natin sagutan. So as you can see, konti lang yung details na i-input natin dito. Etong email address na ilalagay natin dito, ito yung email address na dapat ay active. So dapat gumawa tayo ng bago nating GCash account. Yes, tama po yung narinig nyo. Gagawa po kayo ng panibagong GCash account na same sa nakapangalan dun sa inyong lumang GCash account. Siyempre, sa inyo din naman yon. So, kailangan pangalan nyo din yung gagamitin nyo sa inyong bagong GCash account. And yung registered full name nyo, ilagay nyo dito. Now, etong mobile number na ilalagay natin dito, ito yung mobile number nung bago nating GCash account. Okay? And yung account type naman, pipili tayo dito. So, makikita natin dito yung pagpipilian. Kung minor ka, piliin mo yung minor. Or kung nasa ibang bansa ka, so, piliin mo yung pinaka-angkop sa iyo. And yung lost mobile number, dito na natin ilalagay yung mismong number na nawala. So, yung SIM card natin nawala. So, yung number na yon yun yung naka-register dun sa ating GCash. Tama? So, yung iba, ang dami ko kasi nare-receive na comments regarding sa ibang topic naman about GCash, kung ano daw ba ilalagay na number. So, kailangan hindi po kayo nag-skip sa ating video para hindi po kayo tanong ng tanong na makikita rin naman doon sa mismong video na in-upload ko, okay? Pero maaari po kayong mag-iwan ng comments kung talaga meron po kayong hindi naintindihan. Anyway, once na mailagay mo na dito yung mobile number, ang ilalagay na natin dito yung first name natin, middle name, and yung last name. Tapos yung date of birth mo, kailangan ilagay mo din dito. So, ang format niyan, kailangan yung year muna, month, and yung date. Okay, so ano nga ba yung email na naka-register dun sa ating old account? So, importante na mailagay natin dito yon. Kasi hindi tayo pwedeng hindi maglagay ng details dito. Kailangan lahat ng hihingi nila maibigay natin. So, dito, ano nga ba yung nangyari? So, pwede tayo mag-add dito ng ating information. Anyway, kailangan talaga natin maglagay dito. So, ilagay mo dito, nawala ang SIM card ng GCash account ko. At mas maganda, pwede mo din ditong sabihin kung kailan ba nawala. So, lahat ng information, pwede mong ilagay dito. Okay lang kahit medyo mahaba. Okay lang kahit medyo mahaba. And sabihin mo, gusto mong i-transfer lahat ng funds dun sa bago mong account. Gusto ko i-transfer lahat ng funds dun sa aking bagong GCash account. Okay. And now dito, mag-upload na tayo ng attachment na makakatulong para ma-assist nila yung concern natin. So, ano nga ba yung mga kailangan natin ditong i-upload? So, kailangan natin dito mag-send sa kanila ng ating ID. So, yung ID, kailangan yung ID natin ay malinaw yung pagkakakuha natin. Nakikita talaga yung details. And ano nga ba yung mga valid ID? For example, National ID, PhilHealth ID, and marami pang iba.
Now, hindi lang ID ang isasend natin sa kanila. Isasend din natin yung picture ng bago nating GCash account kung saan makikita yung number natin na nakaregister dun sa bago nating account. So, makikita din yung pangalan natin dun. Kasi, mahalaga yon para makita nila na yung request natin na ma-transfer dun sa bago nating number na nakaregister dun sa bagong GCash account natin ay talagang sa atin, okay? Then after natin ma-send dito, maglo-loading yung files and kapag successfully uploaded na, pwede na natin i-submit. Now, ano ba yung kailangan natin gawin? So, hindi lang nagtatapos doon. Pwede natin i-check yung ating bagong GCash number or yung ating bagong GCash account. Siguraduhin natin na meron tayong sapat na limit. Kasi halimbawa, kapag medyo malaki yung pera na nasa lumang GCash account mo, kailangan pataasin mo yung limit ng GCash account mo. Kapag kasi mababa, hindi papasok or hindi magiging successful yung pag-transfer ng funds papunta dun sa bago mong GCash account. So, paano nga ba natin mapapataas yung limit ng ating account? Pwede natin i-link yung ating PayPal o kaya yung CIMB natin. So, tataas yung limit ng bagong GCash account natin. And kailangan huwag niyong kakalimutan, dapat itong bagong GCash account nyo ay fully verified na. Now, ang gagawin naman natin, para ma-monitor natin kung meron ng response si GCash, i-monitor natin sa ating email address. So, yung email address na binigay natin, ito yung bagong email address. Doon tayo magmo-monitor. And pwede rin tayo mag-monitor dun sa luma nating email address kasi doon din nila tayo ino-notify. So, pareho natin i-monitor. So, punta lang tayo dito sa may GCash app and ipapakita ko sa inyo dito kung paano natin i-follow up. Once na meron na tayong ticket number na sinend nila dun sa ating email, pwede natin i-copy yon. Then, kapag lumipas ang ilang araw, wala pa rin silang update, tayo na mismo yung mag-follow up. Para magawa natin yon, kailangan na natin i-open yung GCash app. Dito sa ating GCash account, under ng profile natin, scroll lang natin and makikita natin dito yung help button. I-tap lang natin dito. And here makikita natin dito yung my support tickets. So, ito yung pipiliin natin. And makikita natin yon, mapupunta yun dito sa may all or active. So, wala pa dito kasi wala naman tayong na-receive na message pa kay GCash. Pero once na meron na, monitor natin yung ating ticket. So, pwede rin natin i-follow up kapag halimbawa medyo na-delay na yung process. Sumampas na ng ilang days, 3 days na, wala pa rin silang update, and hindi pa rin nata-transfer yung funds natin, i-follow up lang natin sa kanila, okay? So, kung meron pa rin kayong katanungan or suggestion content, ilagay nyo lang yun sa ating comment section at sasagutin namin pag may time. Thank you so much and stay blessed everyone.